Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong Papa J ng One Shot GF TV na bumabati sa inyo ng magandang araw at maligayang Pasko. Merry Christmas po sa inyong lahat. Yan. Maulan na Christmas ngayon, maulan. Sana nasa maayos kayong kalagayan at masayang masaya sa pilang ng inyong mga pamilya. Ayan. Ito, panibagong usapin na naman. Bago matapos ang taon na to, papakilala ko po sa inyo ang aking mga materials na ginagamit, ang aking foundation line na ginagamit, or hindi naman foundation kasi hindi naman galing sa akin to, binili lang. Kumbaga, dito nagmula. Dito ang mga pinanggalingan ng aking binubuong linyada na MBK line. Dito sila nagsimula. Yan. Kasi kailangan natin siyempre bumili ng materyales para magamit sa pagbuo naman ng sarili nating strain na siyang ibibida natin sa ating mga pagsusulit. Kailangan hindi yung bili lang tayo ng bili, diba? Na mga materyales, tapos yun lang ang ilalaban natin, yung mga anak nila, diba? Breeder tayo, need natin gumawa ng sarili nating linyada na maipagmamalaki natin. Yan, diba? Kaya hindi na natin papatagalin mga ka-one shot at simulan na natin ang kwentuhan. Magpapark lang ako dito. Yan. At let's go! Ayun, nagbabalik po. Sabihin muna natin. Nagbabalik po ang inyong Papa J. Parang mukhang madilim. Madilim. Yan. Madilim. Yan. Nagbabalik po ang inyong Papa J ng One Shot GF TV. Magandang araw po muli sa inyo. Ito po. Hindi na po natin paratagalin. Pakikilala ko na po ang aking materyales. Tatlong linya lang po ito na ginagamit ko dito. Hindi po lumalayo ng linyada. Kasi dito ko po sinimulan yung strain na binubuo ko, na sarili ko pong strain. Yung tinatawag po nilang signature line ba ng isang breeder. Kasi gusto ko po pagdating ng araw, sa lahat ng labanan, lahat ng pagsusulit, yung sarili ko pong strain ang gagamitin ko. Yan. Wala pong ibang gagamiting linyada kundi ang sarili ko pong strain na gawa at ipakikilala ko po talaga ito. Malay mo, swertein nyo po. Swertein po tayo at maganda at natyempuhan ko ang timplada nito at balang araw maibigan nyo, di ba? Pwede rin natin i-share. Yan. Kaya ganun. Tsaka po mas maganda po konti lang po yung linyada para hindi po tayo naliligaw. Para pwede tayong magpuro pa or itaas pa natin ang antas ng dugo ng isang linyadang gamit natin. Para pagdating ng araw, sa susunod na gagamit tayo uli ng linyada, medyo mataas na po ang uri ng kanilang dugo. Yan. Kasi matagal na pinagbabatehan yan cross tsaka pure. Sa totoo lang po para sa akin, wala naman talagang pure. Lahat ng manok po, lahat po ng ginagamit nating breeding materials, cross po yan, multi-cross. Ngayon, kaya lang po nila natawag na pure kasi dahil sa breeder. Yan po yung tinatawag nila mga chop suey line. Chop suey yan mga yan, pinaghalo-halo, tapos magaling.
napakagaling, napakainam. Ngayon, yung isang breeder marunong sa larangan ng genetics sa pagbibreed, nagagawa niya pong pure ang isang chop suey line o ang tinatawag na strain sa pamamagitan po ng inbreeding. Yan, genetics. Yan. At hindi paghahalo ng ibang dugo ha. Kung ano yung dugo niya nung chop suey siya, i-inbreed niya lang yan sa sa mga kapamilya niya. Walang ibang outside blood. Hanggang sa tumagal ang panahon, 5, 10, 20 years na sila lang. Diyan po natin natatawag na pure ang isang linyada or strain na gawa ng isang breeder. At pag sumikat, nakilala, matatawag na natin bloodline na pwedeng pang cross sa iba, diba? Kaya wala pong cross, ay wala pong pure na bloodline. Strain po, diyan po naniniwala ko. Pure strain na gawa ng isang breeder. O yan po. If mali po ako, pwede pong mag-comment kung ano po yung mga nasa isip nyo. Pwede nyo pong i-comment dito. Open naman po tayo sa sa mga negative, sa mga criticism. Open po tayo dyan. Dyan po kasi gaganda ang ating paggawa ng content. Maaayos natin ang ating content. Tsaka mas maganda po yung may balitaktakan. Kasi dyan po tayo natututo. Ay, disclaimer din po pala, kung veterano ka na at medyo alanganin ka sa kwentuhan natin, para po kasi ito sa mga baguhan na katulad ko na nag-e-explore sa larangan ng pagmamahal. Pero kung titingnan ko po sa sarili ko, hindi naman po ako baguhan kasi bata pa ako, hilig ko na po talaga pagmamanok Tsaka along the years, sa pagtanda ko, lagi po nagbabasa, lagi po nagre-research about sa gainfowl breeding. Yan. Bali, sa susunod na po natin takalakayin yung iba na nabanggit ko. Ito, pakilala ko na ang aking materyales. Yan. Ito po ang aking Mel Sims Black. Yan, Mel Sims Black po yan. 5 times winner po yan, napakainam po. Bali, ang magulang po niyan, imported po galing Amerika. Dito na lang po napisayan, dito na po na itlog, dito na po siya napisa. Yan yung F1 na tinatawag nila. Yan. 5 times winner po, napakainam yan. Maganda po ang build ng katawan yan, solid. Mala aparador po ang katawan, tapos ang ano niya hita, mamasel. Tapos ang shank niya hindi naman ganoon kahabaan. Ano lang, balanse. Tsaka matapang po, game po talaga yung yung Mel Sims na yan. Tapos ito po ang inahin na aking gamit. Kilala nyo naman po si B-Boy Enriquez ng Firebird Game Farm. Ito po ang aking Red Kelso. Yan ang Red Kelso. Galing po kay B-Boy yan, sa Firebird Game Farm. Ang pagkakaalam ko po Johnny Jumper Kelso. Yan. Johnny Jumper Kelso yung Kelso na gamit ni Idol B-Boy. Tapos ito naman po ang aking White Kelso. Yan, White Kelso. Galing din po kay B-Boy yan. Parang throwback po niya yata yan ng white. Tapos ang pagkakaalam ko na impyusan niya ng ng Slim Benoist yata, ng isang breeder din. Tapos dinevelop hanggang sa maging pure. Yan ang White Kelso niya. Pero heavy yan sa Johnny Jumper Kelso din. Yan. Tapos ito naman po ang aking sweater. Galing po to sa Ampil Brothers. Kinuha natin sa Expo. Ang Ampil Brothers po, kilala nyo naman na isa rin sa World Champion. Marami rin pong napanalunan yan na championship. Ito po ang kanyang Possum sweater. Yan. Tapos meron din tayo ng Golden Boy niya. Ito. Golden Boy sweater. Tayo, mga small backyard breeder, nangangarap din na maging katulad nila na manalo sa big event at makakuha ng malalaking tropeyo na may pagmamalaki natin. Kaya
gumagawa po tayo ng sarili nating linyada sa tulong ng mga linyadang ito na nabanggit. Yan. Bali, dyan po nagmula ang ginagawa ko pong linyada na strain, ang MBK line. Yan po. Dyan po nagsimula ang MBK line na 3 years ko na pong dinedevelop. At maganda naman po ang resulta. Hindi naman ganun karamihan ang aking pagbibreed. Sabihin natin sa 20 na stag, 18 po ang nananalo sa kanila. Halos walang sugat po yung iba. Sa bagay, sabihin natin na oo, sa hack fight lang sila nananalo. Pero panalo is panalo. May blade po yan eh. Diyan po natin malalaman yung cutting nila. Kung maganda ang cutting, mananalo sila, diba? Tas wala pang sugat. Ngayon, next year, yan naman po ang time na masubukan naman sila sa gitna. Yung tinatawag nilang big event sa gitna. Yan, subukan natin yan. Yung timbangan na derby. Para mapatunayan natin kung meron silang ibubuga at pwedeng makipag-compete sa mataas na larangan ng pagsusulit. Yan. Yan po ang aking MBK line. Tatlo lang po talaga ang linyada ko, yung ginagamit. Kelso, sweater, tsaka Mel Sims. Meron po akong pangulay dyan. Isa rin na paborito ko, bulik. Ito pong bulik ko pangulay, pero nakapitong panalo na po yan. Sa susunod na araw, ikikwento ko po sa inyo. Nice. Ikikwento ko sa inyo yung bulik na yan. Tapos mga kawanshot abangan nyo aking mga susunod na content kasi pakasyalan po natin yung mga sikat na sabungan dito sa atin sa Metro Manila. Pag may tsansa sa mga probinsya, pupuntahan natin. I-feature natin dito yung mga sabungan na yan, tsaka yung mga farm na magaganda at napakalalaki. Yan, papasyalan natin, i-feature natin ang kanilang farm. Pag given a chance na ma-interview natin sila, yung mga owner, mga breeder doon, interviewin natin at para may upload natin dito. At para malaman natin ang kanilang mga sikreto. Yan. Tsaka mababait naman yan. I-share naman nila yung mga secrets nila eh. Tsaka ngayon, ang laban ng game fowl is industry na to eh. Kaya malawak na to. Kaya hindi na rin sila ganun na nagdadamot ng kanilang kaalaman. Kasi gusto nilang mas lumakas pa ang larangan ng game fowl industry dito sa atin sa Pilipinas. O yan mga kawanshot shout out lang pala ito sa aking grupo sa Kakalsadahan, ang Team 37 sa pangunguna ng aming chairman na si Boss Gary Galamgam. Yan, magandang araw po sa iyo boss at Merry Christmas po sa Team 37. Yan, siyempre sa mga subscribers natin, Merry Christmas po sa inyong lahat at samahan nyo po ako sa aking journey sa pag-aalaga ng mga panabong na manok. At sa aking journey, sana makamit ko ang aking pangarap na championship, makakuha ng tropeyong napakalaki at napakaganda. Kaya ayun, basta kita-kita po tayo sa susunod na content ko. Kwentuhan lang po. At saka po pala mag-comment po kayo mag-comment po. Paki-like po, paki-share, tsaka paki-subscribe. May page po ako sa Facebook yung J Alagano. Paki-follow na rin po, J Alagano. Yan, paki-follow. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong Papa J ng One Shot Jeff TV na nagsasabi sa inyo na magandang araw, Merry Christmas. Tsaka sa lahat ng kag-driver ko dyan, pag inaantok, laging matulog. Yan. Bye-bye. Sa susunod po ulit. Sa susunod. Bye-bye. Welcome to Laygate Warriors, where champion lives. We strike, we fight, we conquer.